So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. Sa video ito, pag-uusapan lang natin yung mga maiingay na mga hubs. So dito sa Pilipinas, kung meron man pinaka-trending at pinaka-patok na pyesa ng bike, yan siguro ay wala nang iba kundi yung maiingay na mga hubs. So kahit dati pa nung simula pa ako nagbike, marami na akong mga nakikita at naririnig ng mga gantong klase ng hubs. At masasabi ko talaga na never nalalaos dito sa Pilipinas yung mga gantong klase ng hubs. Dahil bukod sa agaw atensyon na yung kanyang tunog, madalas din ito maging basihan kung gaano kaganda yung bike mo. Kaso ang tanong, may sense ba talaga na bumili ng mga gantong klaseng hubs, gayong hindi rin naman siya ganong kamura? Kaya sa video ito, pag-uusapan natin yan. So basic fundamentals muna tayo. Basically yung hubs, ito yung nasa center ng ating wheelset. Kumbaga dito kumukonek yung ating rims at saka yung spokes. And then isa rin sa purpose ng hubs is para mapaikot yung ating wheelset. And then, dumako na tayo sa tanong na, bakit nga ba nagkakaroon ng tunog yung mga hubs? Well, basically sa hubs kasi, meron tayong tinatawag na mechanism na engagement. Kumbaga, ang purpose ito is, kapag ipinadal natin yung ating mga bike pauna, ay hindi sumama yung ating mga sprocket. Kumbaga, hindi siya magpi-free wheel. Kaya pansinin nyo kapag ipinabackpedal natin yung ating mga bike, hindi sumasama yung gulong. At the same time, kapag ipinadjak natin pauna, ay sumasama na siya. So balang nangyayari kasi dyan pag pumepedal tayo pauna, magkakaroon ngayon ng engagement to sa loob ng hubs. So sa loob ng hubs kasi natin, meron dyan yung tinatawag na pulse at saka yung ratchet sa loob. Now, ang mangyayari dyan ganito. Kapag pumadyak tayo, yung pulse kakawit doon sa may ratchet na may mga uwang, and then doon na magsisimulang gumulong yung ating bike. And ito basic logic na lang. Kapag once kasi na ayun nga, nangalas or nabungay yung ngipin ng ating mga pulse, ay hindi nakakagat yan. Kumbaga pag naubos yung pulse sa loob, para na rin nagpe-freewheel na rin yung bike kahit pauna. Kaya halimbawa kung meron kayo na encounter na issue ng hindi kumakagat yung bike kapag pinepedal, baka pulse yung may sira dyan. Tapos yung about naman sa tunog, nagsisimulang magkaroon ng tunog yung ating mga hubs kapag ibinakpedal natin ito or kapag hindi tayo pumapadyak. Dahil yung pulse kasi kumikis-kis na yun doon sa may ratchet na syempre since siya pareho siyang metal, lumilikha siya ng tunog. Now ngayon ito pa yung isang tanong. Bakit magkakaiba yung lakas ng tunog ng iba't ibang mga hubs? Well, kung mapapansin nyo sa ibang mga bike, mayroong ibang mga bike na mahina yung tunog, tapos mayroong iba na malakas. Ang sagot kasi dyan is ganito. Naalala nyo diba yung sinabi ko kanina about sa pulse? Na kapag binakpedal natin or hindi tayo pumapadyak, kumikis-kis yun sa ratchet. Well, ganito ang sagot dyan. Hindi kasi sa lahat ng pulse ay pare-pareho ng bilang. Merong iba mas maunti yung pulse, tapos yung iba mas marami. So, syempre, mas maunti, mas mahina, and then mas marami, mas malakas. Now, sa mga mumurahin kasi ng mga hubs, usually yan yung mga 3 pulse lang. Tapos, about sa tunog ng isang 3 pulse na hubs ay sakto lang, hindi siya agaw atensyon. Tapos, pagdating naman sa mga 4 pulse, ayan, medyo noticeable na siya. And then, yung pinakamaingay talaga, is yung mga 6 pulse na hub, as in sobrang ingay na niya. Tapos meron niya iba 8 pulse pa. And basically yung mga sobrang ingay na naririnig nyo sa daan, assumingly yan, 6 pulse yan na hub. Tapos ito pa, sa ngayon kasi hindi na lang kasi pulse yung yung mechanism para sa engagement. Naandyan na rin yung tinatawag na ratchet type. So pag ratchet type, ratchet to ratchet na yan, magkikiskisan. Wala na dyang pulse na mahuhulog. And then based sa experience ko ay mas malakas yung isang ratchet type na hubs compared dun sa mga hubs na gumagamit ng pulse. Now about sa difference ng dalawa, hindi na nga lang natin masyado itatakel para magawa natin ang next video. Tapos bukod sa dami ng pulse, isa rin sa factor para mas maging maingay yung ating mga hubs is yung tigas ng spring. Meron kasing ibang hubs na mas matigas yung spring sa loob, tapos meron namang iba na mas malambot. Kaya minsan kahit yung iba 6 pulse na ay mukhang mahina pa rin yung tunog. At the same time yung iba kahit mga mas mababa yung pulse, pag tinigasan yung spring mas malakas. And then isa rin factor, ito marami talagang factor pero isa rin to. Meron kasing ibang mga hubs na mas maunti yung pulse, pero may tigagatlong ngipin bawat pulse. Ayun, isa pa yun. Kaya yung ibang mga walang pambili ng mga 6 pulse na hub, sa kagustuhang maging maingay yung kanilang bike, sumasailalim sila dun sa tinatawag na hub editing. Kumbaga pinapa-edit yung hub, pinapalitan ng mas matigas na spring. Which is, for me personally, ay hindi ko ma-recommend dahil napakaraming mga sira yung pwede ma-encounter mo pag nagpaganyan ka. And about yun, nabanggit ko na rin yan sa isa kong video so panoorin nyo na lang. So ngayon pag-usapan naman natin yung presyo ng mga gantong klase ng hubs.
Well, basically, aaminin ko na sa inyo, kung i-compare doon sa mga mas mabababang bilang ng fouls, hindi hama kasi na may kamahalan din talaga yung mga hubs na may mas mataas na engagement or yun nga, yung mas maraming fouls. Kaya masasabi rin natin na hindi rin talaga basta-basta yung pagbili nito. Ito for example na lang. Sa market kasi makakabili na tayo ng pinakamurang cassette type na hubs na 3 fouls lang. Sa halagang mga 600 pesos meron ka ng pares nun. Samantalang sa mga 6 fouls o yung mga may ingay, ang pinakamura na pinaka-okay na mabibili mo dyan is mga around 2.5 hanggang 2.8, which is yung Speed 1 Soldier. So ayun, yun na nga. Sobrang laki ng agwat sa presyo. Although may mas mura pa naman sa Speed 1 Soldier, pero yung quality kasi yung Speed 1 subok na yun Speed 1 baka naman. And yun na nga, since may kamahalan nga siya, ang tanong, may sense nga ba na bumili ng mga gantong klase ng hubs? Now, minsan mapapatanong ka na lang din kung worth it ba talaga yung halagang 2.5 hanggang minsan nga 10,000 pa para lang doon sa tunog. Sige, i-analyze natin isa-isa. Tignan natin yung mga advantages and disadvantages ng isang high engagement na hubs. Unahin muna natin yung mga possible na advantage niya. So, unang-una, since mas mataas nga yung kanyang engagement, ay basically mas maganda yung kanyang engagement kumpara doon sa mas maunting mga fouls. Kumbaga, i-compare mo yung mas maraming fouls doon sa mas maunti, once na ipinedal mo yung mas mataas na fouls, ay kagat agad siya doon sa pedal. Samantalang yung mga mabababa yung engagement, medyo may space bago kumagat yung bike. So, ang mangyayari doon kapag mas mataas yung engagement, mas maganda yung power transfer. Kumbaga, sabihin natin pagdating sa mga competition ay may advantage ka ng sobrang konti. Konti lang naman dahil depende pa rin naman sa sa papadyak Pero ayun, mas maganda yung kagat ng hubs at mas efficient yung kanyang power transfer. And then, pangalawa na advantage kasi na nakita ko dito, usually kasi yung mga hubs kasi na may high engagement, ay madalas yan yung mga klase ng hubs na pwede i-convert sa true axle. So halimbawa bigla ka nagpalit ng frame na true axle, ayun, ready yung bike mo dyan. Dahil yung mga 3 fouls kasi ng mga hubs or yung mas mabababa yung engagement, konting-konti lang talaga yung nakita ko na convertible into true axle. O yung iba kung meron man, pang true axle lang talaga. Hindi na nako-convert sa quick release. Tapos pangatlo, kung i-compare yung mga high engagement na mga hubs doon sa mabababa lang yung engagement, di hamak din na mas magaan yung yung mga mas maiingay na mga hubs. Kumbaga, medyo malaki rin yung kanilang weight difference Well, bali hindi naman kasi yung engagement yung nagpagaan doon sa bike. Kumbaga, ganito lang siya. Since high engagement nga siya, kumbaga nagdamay-damay na lang sa quality. Parang halimbawa ako yung yung manufacturer. Since taasan na rin lang naman natin yung yung engagement niya, i-convert na rin natin into true axle at the same time pagaanin na rin natin. So ayun, parang damay-damay lang naman. Pero overall wala namang kinalaman yung ingay do sa gaan. Dahil yun nga, nandun na nga rin yung stereotype na kapag mas mataas yung engagement ng hub, ay mas maganda yung quality. Tapos alamin naman natin yung kanyang disadvantages. So unang-unang dyan, syempre, nabanggit na rin natin kanina is yung kanyang presyo. So ayun, hindi siya ganong kamura kung i-compare do sa mga low engagement. At the same time ay hindi siya ganun ka-essential na upgrade, especially kung budget bike lang naman yung bike mo. Although magandang investment din naman yung mga hubs kahit papaano, pero hindi nga lang siya ganun ka number 1 priority. Hindi gaya ng mga brakes, mga drivetrain, mga ganun. Tapos pangalawang disadvantages nito is mas takaw maintenance ito kumpara do sa mga low engagement. Kumbaga nandyan yung mayat maya repack, mayat maya grasa. Dahil guys, yung mga fouls kasi pag hindi kasi nagrasahan yan, mag-iinit yan, tapos may possibility na manlagas isa-isa yung mga fouls mo. And then ayun, isa pang disadvantage na na-encounter ko, hindi kasi lahat ng tao ay gusto yung tunog ng ganyang klase ng hubs. Dahil merong iba na sa pandinig nila ay nakakairita. At minsan nga ay, ayun nga, kung introvert ka na ayaw mo ng atensyon, baka hindi rin para sa'yo to. Dahil lalo na kung medyo malakas yung hubs mo, for sure pagtitinginan ka talaga ng mga tao. Tapos, ayun, pati sa mga aso din, parang hindi siya ganun ka-pleasing pakinggan. Kaya, actually, tunay talaga yon yung pagganta yung klase ng hubs mo, habulin talaga ng aso. Dahil, nakakairita din naman talaga kung tutuusin, lalo na sa gabi. Kaya, ayun, kayo nang bahala kung paano kayo makikipag-deal dyan. And then, about naman sa kung alin yung mas matibay, kung low engagement ba o high engagement, basically, depende lang naman niya sa brand at saka doon sa paggamit. Ayun, yun lang yun.
Well, di ba kanina may nabanggit ako na about sa stereotype ng mga high engagement na hub, na usually nga kapag daw mas maingay ay mas maganda yung quality. For me, about sa kasabihan na yon, oo, naniniwala ako doon. Dahil syempre, yun nga, yung mga manufacturer din kasi ng mga hubs, once na pag pinataas nila yung engagement, idadamay na rin nila yung ibang quality, gaya ng weight at saka nung iba pa mga pwede mong gawin sa hubs. So ayun, masasabi ko rin talaga na mostly naman nung may mga high engagement na hubs ay maganda yung quality nila. Although syempre depende pa rin naman sa brand yan. Pero overall, okay naman sila. And isa rin naman to sa pinaka worth it na upgrade kung halimbawa halos tapos mo nang i-upgrade lahat ng bike mo. Pero ayun na nga, gaya rin nung nabanggit ko kanina, hindi sa lahat din kasi ng tao ay pleasing yung tunog ng mga maiingay na hubs. Kaso yun nga lang, syempre, nag-aalala yung iba baka makompromise yung weight at saka yung quality. Well, ako personally meron akong isang alam na hubs na hindi siya maingay pero sobrang gandang ng quality talaga. Ayan ay walang iba kundi yung mga Shimano na hubs. So ayan, low engagement lang yan eh. Alam ko mga triples lang din yan. Pero kahit ganoon sobrang tibay talaga niyan. At saka yung weight niya decent din naman kahit papaano. Pero yun nga lang, pagdating sa weight, syempre mas magaan pa rin yung mga ibang high engagement na mga hub. Pero pagdating sa durability, talagang solid ang Shimano. So ayun, yun lang muna para sa video natin ngayong araw. At sana may natutunan po kayo. So kayo, sa inyo po ba ay prefer nyo po ba yung mga high engagement na hub or stick pa rin kayo doon sa mga tahimik lang? Comment nyo lang po dyan sa baba para pag-usapan natin yan. So again, yun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.